Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga pagkakataong ang pag-aalay ng buong puso ay sinusuklian lamang ng matinding pighati. Sinasabi nila, ang pag-ibig ay isang handog. Pero paano kung ang 10 taon ng paghahandog ay sinuklian lamang ng kasinungalingan? Pakinggan natin ang kwento ni Luwalhati, isang babaeng nagmahal, nasaktan at babangon mula sa abo ng kanyang winasak na puso. Ang ilaw ng kandila sa gitna ng kanilang mesa ay sumasayaw, lumilikha ng mga anino sa mamahaling pinggan at sa mukha ng mga taong naroroon sa restoranta ni Kala. 1 dekada, 10 taon. Iyon ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit para kay Luwalhati Soliman, ang gabi ay hindi nagsimula sa halik o sa matamis na alaala, kundi sa isang mensaheng nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nasa banyo ang kanyang asawang, si Silang. Naiwan nito ang cellphone sa ibabaw ng mesa at sa isang saglit umilaw ang screen. Isang pangalan, Sandra. Isang mensahe, "Miss you already, love. Can't wait for you to leave her." Ang 3 salitang iyon, "leave her," ay parang punyal na bumaon ng direkta sa puso ni Luwalhati. Hindi siya huminga. Ang ingay ng restoran, ang tunog ng mga kubyertos, ang malumanay na musika, lahat ay naglaho. Tanging ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang naririnig, isang malakas at masakit na pagkabog sa kanyang dibdib. Ang babaeng pumasok sa restoran na ito, kalahating oras na ang nakalipas, ay puno ng pag-asa. Suot niya ang isang pulang bestida na bumagay sa kanyang perpektong figura, isang bestidang alam niyang paborito ni Silang. Sa loob ng kanyang Hermes bag ay isang kahon na naglalaman ng isang vintage na relos, isang regalong matagal na nitong pinapangarap. Pumasok siya rito bilang si Luwalhati, ang asawa, ang partner, ang ina ng kanyang mga anak, na umaasang ang gabing ito ay magiging isang bagong simula. Ngunit ang babaeng nakaupo ngayon, nakatitig sa cellphone ng kanyang asawa, ay ibang-iba na. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, hindi para mag-imbestiga, kundi para patayin ang screen. Binalik niya ito sa eksaktong pwesto kung saan ito iniwan ni Silang. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon. Para bang isang malamig na yelo ang biglang bumalot sa nag-aalab na sakit sa kanyang kalooban. Pagbalik ni Silang mula sa banyo, ngumiti ito. Isang ngingiting hindi na umabot sa mga mata. "Sorry, love. Ang haba ng pila." Hinalikan siya nito sa pisngi. Ang halik na dati nagpapakilig sa kanya ay ngayoy parang dumapong lason. "Okay lang," sagot ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay payapa, ngunit walang kabuhay-buhay. "Nag-order ka na ba?" tanong ni Silang habang kinukuha ang menu. Hindi niya napansin ang pagbabago sa asawa. Hindi niya nakita ang pagkabasag ng puso nito, ilang segundo lang ang nakalipas. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong gabi. "Hinihintay kita." Simpleng sagot niya. Nagpatuloy ang dinner. Nagsalita si Silang tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga plano, sa mga walang kwentang bagay. Tumangulang si Luwalhati. Sumagot siya kapag kinakailangan, mga sagot na maikli at walang laman. Ang isip niya ay lumilipad. Bawat ngiti ni Silang, bawat paghawak nito sa kanyang kamay, ay isang karagdagang patak ng lason. 10 taon. Ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang talino sa negosyo, ang nag-angat sa kanila mula sa wala. Ang kanyang Luwalhati Holdings International ang bumuhay hindi lang kay Silang, kundi sa buong pamilya nito. Ang mapagpanggap na si Purifikasyon at ang mga kapatid nitong walang ginawa kundi umasa. Siya ang nagtatrabaho, siya ang nag-iisip habang si Silang ang nagpapasarap sa buhay. Tiniis niya ang lahat ng yon sa ngalan ng pag-ibig. Sa pag-asang balang araw, makikita ni Silang ang kanyang halaga.
Ang gabing ito, sana ang patunay. Ngunit ang gabing ito pala ang katapusan. Masaya ka ba, love? Tanong ni Silang, hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ni Luwalhati ang kanilang mga kamay. Ang kamay niya na siyang pumipirma sa mga kontratang milyon ang halaga. At ang kamay nito na siyang humahaplos sa ibang babae. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti. Isang ngiti na kasing lamig ng yelo. Oo naman, Silang. Sobrang saya. Hindi na niya inilabas ang regalo. Pagkatapos ng dinner, nauna siyang tumayo. Pagod na ako. Uuwi na ako. Ha? Pero, teka, ihahatid na kita. Sabi ni Silang naguguluhan. Huwag na. Mag-enjoy ka pa. Gabi mo ito. Sabi ni Luwalhati. May kakaibang diin sa huling mga salita. Anniversary natin, di ba? Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas ng restaurant. Taas noo. Bawat hakbang ay may bigat ng isang dekadang pagtitiis at isang gabing pagtataksil. Sa loob ng kanyang sasakyan, sa gitna ng dilim, doon lamang bumagsak ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Galit sa 10 taon na nasayang. Galit sa kanyang katangahan. Galit sa lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Habang ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na parang mga naglalahong bituin, unti-unting tumigil ang kanyang pag-iyak. Tumingin siya sa rearview mirror at pinunasan ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng martir at nagbubulag-bulagan. Ang mga mata niya ay matalim, puno ng isang bagong determinasyon. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Tinutupok ang lahat ng sakit at pighati. Ibinulong niya sa katahimikan ng sasakyan, isang pangako sa kanyang sarili. Tapos na ang pagiging siluha. Panahon na para makilala nila si Luwalhati. Kinabukasan, hindi sinag ng araw ang gumising kay Luwalhati, kundi ang isang malamig na determinasyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Wala nang bakas ng mga luha mula sa nagdaang gabi. Ang babaeng humarap sa salamin ay hindi na si Luha. Ang nakatayo doon ay si Luwalhati Soliman, ang CEO, ang nag-iisang arkitekto ng kanyang imperyo. At ngayon, siya na rin ang magiging demolisyonista. Pagdating niya sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng LHI Tower, ang karangyaan sa paligid, ang salaming pader na tanaw ang buong syudad, ang mga mamahaling obra, ay tila nagpapaalala sa kanya kung ano ang pinaghirapan niya at kung ano ang nakataya. Umupo siya sa kanyang silya, hindi para magtrabaho, kundi para magsimulang magwasak. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang executive assistant. Lisa, good morning. Bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Mayroon akong ilang agarang utos. I-record mo lahat. Yes, ma'am. Good morning po. Sagot sa kabilang linya. Una, i-cancel mo ang lahat ng supplementary credit card sa ilalim ng pangalan ko. Lahat. Walang ititira. Pangalawa, i-freeze mo ang lahat ng bank accounts na nakalink sa main account ko. Pangatlo, itigil mo ang buwan ng allowance na ipinapadala kina Purification Montesa at sa kanyang mga anak. Pang-apat, kanselahin mo ang fuel at maintenance cards ng lahat ng sasakyang nakapangalan sa kumpanya na ginagamit nila. Maliwanag ba? Natahimik si Lisa sa kabilang linya. Ma'am, lahat po. Lahat, mariing sagot ni Luwalhati. Cut everything off now. Masusunod po, ma'am, sagot ni Lisa. Halatang nabigla, ngunit professional. Pagkababa ng telepono, nagsimula ng magtrabaho si Luwalhati. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinarap ang mga email na para bang walang nangyari. Ngunit sa bawat pag-type niya, may isang bahagi ng kanyang isip na nag-aabang. Alam niyang hindi magtatagal at hindi nga siya nagkamali. Nasa kalagitnaan siya ng pagrepaso sa isang financial report
Nang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero, sinagot niya ito. "Hello, good morning. Is this Mrs. Lualhati Soliman?" Tanong ng isang lalaki. "Speaking." "Ma'am, tumatawag po ako mula sa Veraggio Fine Jewelry. Nandito po kasi si Sir Silang Montesa. Nagkaproblema lang po sa card niya. Na-decline po. Vini-verify lang po namin sa inyo bilang primary card holder." Isinandal ni Lualhati ang kanyang likod sa silya. Kasing bilis ng inaasahan ko. "Tama yan. Hindi na active ang card na yan. Salamat sa pag-verify," sabi niya sa malamig na boses at agad na ibinaba ang tawag. Napatitig siya sa kawalan. Ini-imagine niya ang itsura ni Silang ngayon. Ang pagkahiya, ang galit, ang pagkalito. Isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Simula pa lang iyan, hindi pa man umiinit ang kanyang upuan, tumunog na naman ang telepono. This time, kilala niya ang pangalan sa screen, Mama Puri. Hinayaan muna niyang mag-ring ito ng 3 beses bago niya sinagot. "Hello, Mama. Lualhati. Anak, anong nangyayari?" Bungad ng kanyang biyenan, ang boses ay puno ng pag-aalala at drama. Tumawag ang kapatid ni Silang, hindi raw gumagana ang card niya sa grocery. At si Silang, tinawagan ako, galit na galit. "Ano itong ginagawa mo sa amin, anak? Inaapi mo kami." "Walang umaapi sa inyo, Mama," mahinahong sagot ni Lualhati. "Anong wala? Paano na ang operasyon ko? Kailangan ko na ang pera para sa down payment sa Sagrada Medical Center. Lualhati, mamamatay ako nito. Ang puso ko." Narinig niya ang pag-arte nito na parang hirap na hirap huminga. Ang dating Lualhati ay mataranta na sa mga sandaling ito, ngunit ang bagong Lualhati ay hindi na tinag. "Pag-uusapan natin ito, Mama." "Anong pag-uusapan? Kailangan ko na ng pera ngayon." "May meeting ako. Tatawag na lang ako ulit," sabi ni Lualhati. At bago pa man makasagot si Purifikasyon, pinatay na niya ang tawag. Gabi na nang umuwi si Lualhati. Sinalubong siya ng kanyang mga anak na sina Sinag at Alon, at sa isang iglap, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Habang naghahapunan sila, lumapit ang kanilang matapat na kasambahay, si Ate Ginhawa. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Mahinang tanong nito. Tumingin si Lualhati sa matandang babae na naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis. Tumango siya. "Iba po ang mga mata ninyo ngayon, Ma'am," sabi ni Ginhawa. Parang malaya. Isang totoong nangiti ang sa wakas ay lumabas sa mga labi ni Lualhati. "Kailangan na, Ate Gin." Hinawakan ni Ginhawa ang kanyang balikat. "Matagal mo na sanang ginawa ito, anak." Ang mga salitang yon ay sapat na. Nasa study room siya, tinatapos ang ilang trabaho, nang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Silang, gusot ang damit. Namumula ang mukha sa galit. Ang amoy ng alak ay kasunod niya. "Lualhati!" sigaw nito. "What have you done?" Hindi siya nag-angat ng tingin mula sa kanyang laptop. Kalmado niyang tinapos ang kanyang tinatype bago dahan-dahang ipinikit ang laptop. Saka lamang niya tiningnan ang asawa, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na parang nakatingin sa isang estranghero. "I've just started." Para kay Silang Montesa, ang mundo ay isang malaking palaruan at si Lualhati ang nagbibigay sa kanya ng walang hanggang tiket para mag-enjoy. Sa loob ng 10 taon, nasanay siyang bawat gusto niya, nakukuha niya. Isang tawag lang, isang ngiti, isang yakap, at ang lahat ay nasa kamay na niya. Kaya naman, ang malamig na sagot ni Lualhati, "I've just started," ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. "What do you mean you've just started?" Nanggagalaiting tanong niya, lumapit sa mesa ng asawa. "Pinahiya mo ako, Lualhati. Pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. At ang pamilya ko,
Tinanggalan mo ng lahat. Ano bang problema mo? Dahan-dahang tumayo si Luwalhati. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Silang dati sa loob ng kanilang bahay. Ang problema ko, Silang, ang problema ko ay 10 taon akong nagpakatanga. 10 taon akong nagtrabaho na parang kalabaw para lang buhay ng isang lalaking walang ginawa kundi magpasarap sa buhay kasama ng buong pamilya niya. Natigilan si Silang. Anong pinagsasabi mo? Pamilya ko yon. At asawa mo ako. Mariing sagot ni Luwalhati. Pero kailan mo ako tinuring na asawa? Kailan mo ako inisip bago ang sarili mo? Nawalan ng salita si Silang. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng kaba. May alam ba si Luwalhati? Imposible. Maingat siya. Sinubukan niyang gamitin ang dati niyang sandata. Ang paglalambing. Lumambot ang kanyang mukha at sinubukan niyang hawakan ang braso ni Luwalhati. Love, pagod ka lang siguro. Masyado kang stressed sa trabaho. Halika, mag-usap tayo ng maayos. Iniwas ni Luwalhati ang kanyang braso na para bang ito ay apoy. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Silang, at huwag mo akong tatawaging love. Ang pagtangging iyon ay mas masakit pa sa sigaw. Doon na pagtanto ni Silang na iba na ang lahat. Kinabukasan, ang Villa Armonia, ang mansyon na ipinundar ni Luwalhati para sa pamilya Montesa, ay naging isang pugad ng kaguluhan. Ang karaniwang katahimikan ng umaga ay binasag ng malalakas na boses. Tumawag ang bangko. Overdue na raw tayo sa bayad ng kuryente at tubig. Sigaw ni Selena, ang bunsong kapatid ni Silang na sanay sa marangyang buhay. Ang kotse ko, hindi ko mapagasolina. Cancel daw ang card. Reklamo naman ng isa pa nilang kapatid na si Marco. Pero ang pinakamaingay sa lahat ay ang kanilang ina, si Purificacion. Nakahawak siya sa kanyang dibdib, nakaupo sa isang silyang gawa sa nara. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong galit at pagkatakot. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang demonyong babaeng yon. Matapos nating pakinabangan, ngayon itatapon na lang tayo na parang basura. Sabi ni Puri, ang boses ay nanginginig sa drama. Silang, nasaan ang walang kwenta mong asawa? Kailangan mong turuan ng leksyon ang babaeng yan. Ipakita mo kung sino ang lalaki. Pinipilit ni Silang na pakalmahin ang kanyang pamilya, ngunit pati siya ay nagpapanik na. Ang kanyang mga personal na account ay wala na ring laman. Ang mga investment na pinasok niya gamit ang pera ni Luwalhati ay hindi pa nagbubunga. Paano na sila? Kakausapin ko siya, ma. Sabi niya, kahit alam niyang walang mangyayari. Habang nagkakagulo sila, nagring ang telepono ni Silang. Nakita niya ang pangalan ni Cassandra. Saglit siyang lumayo. Hello, love? Sagot niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Hi, Hon. Nakuha mo na ba yung pera? Kailangan na ng supplier para sa investment natin. Baka maunahan pa tayo. Malambing na sabi ni Cassandra sa kabilang linya. Napapikit si Silang. Love, may konting problema lang. Pero aayusin ko. Just give me a few days. A few days? Silang sinabi mong, sigurado na to. This is a big deal. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Nagsimula nang magbago ang tono ni Cassandra. Nagiging mas may diin. Alam ko. Ako ang bahala. Pagtitiyak niya. Kahit ang totoo, wala siyang ideya kung paano. Pagbalik niya sa sala, lalo lang lumakas ang sigawan. Nag-uumpisa ng magsisihan ang kanyang pamilya. Sinisi siya ng kanyang ina sa hindi pagkontrol kay Luwalhati. Sinisi siya ng kanyang mga kapatid sa pagiging kampante. Sila, ang pamilyang pinrotektahan niya at binigyan ng lahat gamit ang pera ng kanyang asawa, ay siya na ngayong sinisisi sa kanilang pagbagsak. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Silang na ayusin ang lahat. Gabi, umuwi siya sa bahay nila ni Luwalhati. May dala siyang isang bouquet ng mga rosas. Naabutan niya itong nag-iisa sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Luwalhati, tawag niya.
Lumingon ito, ang muka ay kalmado. Para sa'yo, sabi ni Selang, iniaabot ang mga bulaklak. Look, I'm sorry. Kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo na ako. Let's fix this. Para sa mga bata. Tinitigan ni luwalhati ang mga bulaklak pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang galit, walang sakit, tanging awa. Huli na ang lahat para dyan Silang. Kinuha niya ang mga bulaklak at sa harap mismo ni Silang, inihulog niya ito sa basurahan sa tabi. Bukas, makakatanggap ka ng sulat mula sa abogado ko. Pinapaalis na kita sa bahay na ito. At ang sasakyan mo, isasauli mo bukas na bukas din. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. You can't do that. Asawa mo ako. At ikaw ang sumira sa kung anuman ang mayroon tayo. Sagot ni luwalhati bago siya tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Silang na mag-isa sa dilim. Napagtanto ang bigat ng kanyang sitwasyon. Wala na ang kanyang alas. Wala na ang kanyang pinagkukunan ng kapangyarihan. Desperado, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang tanging taong naiisip niyang makakatulong sa kanya. Cassandra, sabi niya, ang boses ay nanginginig. May malaki tayong problema. Ang unang hakbang ng paghihiganti ay parang apoy. Mabilis, marahas, at nakakasilaw. Ngunit alam ni luwalhati na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa init ng galit kundi sa lamig ng estratehiya. Ang pagputol sa daloy ng pera ay simula pa lamang. Ngayon, kailangan niya ng mga sandata na mas matalim pa sa pera. Ang katotohanan. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na kapihan, sa labas ng sentro ng komersyo, isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga, hinarap niya ang nag-iisang taong buo ang kanyang tiwala, si Bayani Yani Roses. Si Yani ay hindi lang niya business partner at kanang kamay sa LHE. Siya rin ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong college, isang taong nakakita sa kanyang pag-angat at sa kanyang mga tahimik na pagluha. Salamat sa pagdating, Yani, sabi ni luwalhati habang hinahalo ang kanyang kapeng walang asukal. Wala yon, sagot ni Bayani. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang sinabi mong emergency, alam kong hindi ito tungkol sa kumpanya. Ikaw to. Anong nangyari? Huminga ng malalim si luwalhati. Sa harap ni Yani, hindi niya kailangang magsuot ng maskara ng isang reynang yari sa yelo. Nahuli ko si Silang Yani, may iba siyang babae. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi nagulat si Bayani, matagal na siyang may hinala. Ngunit ang kumpirmasyon ay nagdulot pa rin ng galit sa kanyang dibdib para sa kaibigan. I'm sorry, Luha, sabi niya. Ginamit ang palayaw na tanging siya lang ang pinapayagan ni luwalhati na gamitin. Umiling si luwalhati. Huwag. Tapos na ako sa pag-iyak. Nandito ako dahil kailangan ko ng tulong mo. This is not just about the affair anymore. Meron akong pakiramdam na mas malalim pa ang problema. Inilahad niya ang lahat. Ang pagputol niya sa pondo, ang biglaang pag-aalboroto ng pamilya Montesa, at higit sa lahat, ang walang katapusang paghingi ni purifikasyon ng pera para sa isang di umano'y operasyon sa puso. I need you to investigate 2 things for me, discreetly. Sabi ni luwalhati, ang kanyang boses ay naging seryoso. Una, I want a full background check on Silang's finances for the past year. Bawat galaw ng pera na hindi ko alam, gusto kong malaman. Pangalawa, gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa sakit ni Mama Puri. Kumuha ka ng private investigator. Paimbestigahan mo ang medical records niya sa Sagrada Medical Center, lalo na ang doktor na humahawak sa kanya. I understand. Seryosong sagot ni Bayani. Consider it done. I'll handle this personally. Habang pauwi, hindi maiwasan ni luwalhati na maalala ang mga pagkakataong isinakripisyo niya ang kanyang trabaho para sa biyenan. Isang beses, meron siyang mahalagang video conference
Kasama ang mga investors mula sa Japan, isang multimilyong dolyar na deal ang nakasalalay. Ngunit sa kalagitnaan ng meeting, tumawag si Silang, nagpapanik dahil sinusumpong na naman daw ng sakit sa puso si Mama. Iniwan niya ang lahat. Nagmaneho siya papunta sa Villa Armonia, dinala si Purificacion sa emergency room ng Sagrada at naghintay doon ng 6 na oras. Ang tanging sinabi ng mga doktor ay fatigue at mild arrhythmia. Ang deal sa Japan ay muntik nang mawala. Inayos niya ito, pero ang alaala ng pag-aalala at pagod ay nanatili. Ilang beses na nga bang nangyari ang ganitong eksena? Lumipas ang 2 araw. Nagpanggap si Luwalhati na normal ang lahat. Hinahatid niya ang mga bata sa eskwela, pumapasok sa opisina, at umuuwi sa gabi sa isang bahay na ngayon ay tahimik na. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa kanyang study room, nakatanggap siya ng isang secure email mula kay Bayani. Ang subject, preliminary report. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang attachment. Ang ulat ay direkta at brutal. Una, ang pera. Sa loob ng 6 na buwan, si Silang ay palihim na naglilipat ng malalaking halaga, umaabot sa milyon-milyon, mula sa isang joint account nila patungo sa isang bagong korporasyon na tinatawag na CS Holdings. Ang korporasyon ay walang record ng anumang operasyon, isa itong shell company. Pangalawa, ang doktor. Ang cardiologist ni Purificacion, isang Dr. Alfero, ay may malinis na record sa medisina. Ngunit ayon sa investigador, meron itong isang malaking sikreto, isang 5 million na utang sa mga kasino, isang utang na kailangan nitong bayaran sa lalong madaling panahon. Napahawak si Luwalhati sa kanyang bibig. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo, at ang nabubuong larawan ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Isang lalaking nagnanakaw sa kanyang asawa. Isang doktor na desperado sa pera. Isang biyenan na may sakit na nangangailangan ng mamahaling operasyon. Ito ay hindi lang pagtataksil. Ito ay isang planadong panloloko. Habang pinoproseso niya ang lahat, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe mula kay Bayani. Walang salita. Isang litrato lang. Binuksan niya ito. Ang litrato ay kuha mula sa malayo. Naroon si Purificacion Montesa, nakasuot ng magarang damit at malaking salamin sa mata. Nakatayo siya sa isang stall sa isang high-end antique market. Ang babaeng sinasabing halos hindi na makalakad dahil sa sakit sa puso ay masiglang-masigla, ang isang kamay ay nakapamewang, habang ang isa ay nakikipagtawaran sa tindero para sa isang mamahaling plorera. Hindi ito isang babaeng may sakit sa puso. Ito ay isang premyadong aktres sa entablado ng kasinungalingan. Isinara ni Luwalhati ang kanyang mga mata. Ang pagdududa ay napalitan na ngayon ng nagyeyelong katiyakan. Hindi na ito isang laban para sa isang nasirang puso. Isa na itong digmaan. Ang Villa Armonia, ang bahay na simbolo ng kasaganaan na ipinagkaloob ni Luwalhati sa pamilya ng kanyang asawa, ay hindi na kailanman naging pugad ng armonya o pagkakasundo. Ngunit sa araw na yon, ang tensyon sa loob ay halos hiniwan ng kutsilyo. Ipinatawag ni Luwalhati ang isang family meeting at walang sino man sa mga Montesa ang nakakaalam kung ano ang aasahan. Nauna nang dumating si Silang. Simula nang paalisin siya sa kanilang bahay, sa isang maliit na condo unit na lang siya tumutuloy, isang unit na pag-aari rin ni Luwalhati. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng halatang pagkabalisa. Ang kanyang mga kapatid na sina Selena at Marco ay naroon din, mga mukay nakasimangot, nagbubulungan sa isang sulok. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa kanyang trono, isang mamahaling silya, si Purificacion. Suot ang kanyang karaniwang ekspresyon ng pagiging biktima. Nang pumasok si Luwalhati sa sala, tumahimik ang lahat. Hindi siya ang Luwalhati na kilala nila.
Ang kanyang suot na itim na corporate dress ay nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Ang kanyang paglalakad ay may bigat. Ang kanyang mukha ay parang isang blangkong pader na imposibleng basahin. "Good morning," bati niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa katahimikan. Hindi siya umupo. Mas pinili niyang manatiling nakatayo. Isang general na handang suriin ang kanyang mga bihag. Anong drama na naman ito, luwalhati? Agad na bungad ni Purifikasyon. Kung ipapamukha mo lang ulit sa amin na pinutulan mo na kami ng lahat, pwede ka nang umalis. Alam na namin. Hindi pinansin ni luwalhati ang kanyang biyenan. Sa halip, inilapag niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng center table. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na putok ng baril. "Hindi ako naparito para pag-usapan ng pera na nawala sa inyo," kalmadong sabi ni luwalhati. "Naparito ako para pag-usapan ang perang ninakaw ninyo sa akin." Nagkatinginan ng mag-iina. "Anong pinagsasabi mo?" Depensa ni Silang. "Walang nagnanakaw sa'yo." Kinuha ni luwalhati ang mga litrato mula sa envelope at isa-isang inilatag sa mesa na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Ang unang litrato, si Purifikasyon na nakikipagtawaran sa antique market. Ito raw ang itsura ng isang taong may malubhang sakit sa puso, sabi ni luwalhati. Ang kanyang boses ay may bahid ng sarkasmo. Mukhang mas malakas pa siya sa akin. Namutla si Purifikasyon. "Saan mo nakuha yan? Bawal yan. Stalker ka ba?" Inilatag ni luwalhati ang susunod na dokumento. Isang kopya ng bank statement ni Dr. Alfero na nagpapakita ng kanyang malaking utang. At kasunod nito, isang kopya ng text message sa pagitan ng doktor at ng isang hindi kilalang numero, nag-uusap tungkol sa dagdag na bayad para sa pekeng resulta. "Kilala niyo ba si Dr. Alfero?" tanong ni luwalhati. Tinitingnan si Purifikasyon diretso sa mga mata. "Ang inyong cardiologist? Ang taong nagsabing kailangan mo ng agarang operasyon na nagkakahalaga ng 10 milyong piso? Ang parehong doktor na may 5 milyong utang sa kasino?" Bawat salita ni luwalhati ay parang isang suntok. Hindi na makapagsalita si Purifikasyon. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. "At ikaw, Silang," baling ni luwalhati sa kanyang asawa. Inilatag niya ang mga dokumento ng CS Holdings. CS, Cassandra and Silang perhaps? Isang shell company kung saan mo inilipat ang milyon-milyong pisong pinaghirapan ko. Para saan? Para sa investment? O para sa magandang buhay ninyo ng kabit mo? Doon na sumabog si Silang. "Tumigil ka na, luwalhati. Paninira lang lahat yan." "Paninira?" Tumawa si luwalhati, isang tawang walang kagalakan. "Ang totoo, Silang, ayokong maniwala noong una. Ayokong isipin na ang ina na tinuring kong pangalawang magulang at ang asawang minahal ko ng 10 taon ay kayang gawin sa akin ito. Isang buong pamilya ng mga manloloko." Sa puntong iyon, alam ni Purifikasyon na wala na siyang takas. Ginawa niya ang tanging alam niyang gawin. Umarte. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang puso ko. Hindi ako makahinga." Daing niya. Ang mga matay ng lalaki. Ngunit hindi natinag si luwalhati. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono. "Huwag kayong mag-alala," sabi niya sa malamig na boses. "Naka-standby na sa labas ang isang medical team. Mga totoong doktor at nurse. Hindi mga bayaran. Gusto niyo bang ipasok ko sila para ma-check up ka, Mama? Para malaman natin kung totoo ba talaga yang atake mo o isa lang itong napakagaling na pag-arte?" Biglang tumigil sa pag-arte si Purifikasyon. Tinitigan niya si luwalhati na para bang isang halimaw. Doon niya nakita na ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang maamong tupa na kaya niyang paikot-ikot. Isa na itong liyong handang Manila. Nanginginig na tumayo si Silang. Sinusubukang protektahan ang kanyang ina.
Ano ba ang gusto mong mangyari, luwalhati? Tumingin si luwalhati sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong galit at tagumpay. Hindi lang kanselado ang operasyon, deklara niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Magkita na lang tayo sa korte para sa kasong fraud. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Villa Armonia. Ang pamilya Montesa, ang mga parasitong nabuhay sa kanyang dugo, oso at pawis, ay sa wakas ay natikman ang laso ng kanilang sariling kasakiman. Sila'y tuluyang napipi, nakatingin sa babaeng kanilang niloko, na ngayon ay hawak ang kanilang kapalaran sa kanyang mga kamay. Sa isang marangyang penthouse unit na tanawang kumikinang na syudad, si Cassandra Sandra Lopez ay nakatayo sa harap ng salaming bintana. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Ang kanyang kagandahan ay perpekto, mahaba at alon-alon na buhok, mga matang nangungusap, at isang katawan na hinulma para sa kasalanan. Para sa mundo, lalo na para kay silang Montesa, siya ay isang diwata. Isang babaeng dapat sambahin, ngunit sa likod ng perpektong mukha na yon ay isang isip na kasing talim ng balisong at isang pusong puno ng puot. Tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero. Ngumiti siya bago sumagot. "Hello, Papa?" Malambing niyang bati. "Nakarating na sa akin ang balita," sabi ng isang malalim at makapangyarihang boses sa kabilang linya. "Nagkakagulo na raw ang mga Montesa. Magaling, anak." "Everything is going according to plan," sagot ni Cassandra habang pinapaikot ang alak sa kanyang kopita. Luwalhati cut them off. "The parasites are panicking, and Silang, he's more desperate than ever." Madali na siyang utuin. "Siguraduhin mo lang na hindi ka madadamay sa gulo nila. Ang target natin ay si Luwalhati, hindi ang mga basura niyang pamilya," paalala ng kanyang ama. "Don't worry, Pa. They are just pawns, and Silang is the most foolish pawn of them all." Pagkababa ng tawag, inilapag ni Cassandra ang kopita at tinitigan ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang tingin niya ay hindi na malambing. Ito'y malamig, mapanuri, at puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Hindi siya isang simpleng kabit. Hindi pera ang habol niya kay Silang. Ang pera ni Silang, o mas tamang sabihing, ang pera ni Luwalhati, ay isang instrumento lamang. Ang tunay niyang pakay ay mas malaki, mas personal. Nang biglang tumawag si Silang, mabilis niyang ibinalik ang maskara ng isang maamong kasintahan. "Love," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Anong nangyari? Kanina pa kita tinatawagan. I was so worried." "Sandra, it's a disaster," sabi ni Silang. Ang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Ikinuwento nito ang lahat. Ang pagbubunyag ni Luwalhati tungkol sa pekeng sakit ng ina nito. Ang tungkol sa CS Holdings. Ang banta ng demanda. "Oh my God! That woman is crazy!" Bulalas ni Cassandra, puno ng pekeng awa. "She's trying to destroy you, your own family. Paano niya nagagawa yan?" "Hindi ko alam. Hindi ko na siya kilala," sabi ni Silang. "Wala na kami. Wala na akong pera. Paano na tayo, Sandra? Paano na yung investment natin?" Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Cassandra. "Hush now, love," malambing niyang sabi. "Huwag kang mag-alala sa pera. Ang mahalaga, magkasama tayo. Pero hindi mo pwedeng hayaan na sirain kanya ng ganito. She's emotionally unstable. Baka mamaya, pati ang kumpanya, isunod niyang ibagsak. Kailangan mong protektahan ang pinaghirapan ninyo." "Paano?" Desperadong tanong ni Silang. "She's not fit to run the company right now," dahan-dahang sinabi ni Cassandra. Bawat salita ay maingat na pinili, na parang lason na dahan-dahang ipinapatak sa isip ni Silang. "You are still her husband. You have rights. Kailangan mong kunin ang kontrol para iligtas ang kumpanya, para iligtas ang kinabukasan ninyo. Natin." Natahimik si Silang.
Ang ideya ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Itinanim doon ng babaeng akala niya ay kakampi niya. Gagawin ko. Sa wakas ay sabi ni Silang, ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Good, bulong ni Cassandra. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Pagkatapos ng tawag, isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Cassandra. Tanga. Napakadaling manipulahin. Naglakad siya papunta sa kanyang study at binuksan ang isang nakatagong safe. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang litrato. Ang nasa litrato ay 2 taong masayang magkaakbay. Isang nakababatang luwalhati Soliman at ang kanyang ama, si Mr. Ricardo Lopez, noong sila'y magkasosyo pa sa kanilang unang kumpanya. Bago ang lahat, bago ang pagtatalo, bago ang pagtataksil ni luwalhati na naging sanhi ng pagkabagsak at maagang pagkamatay ng kanyang ama. Iyon ang kwentong kinalakihan ni Cassandra. Ang kwento ng isang babaeng ahas na inagaw ang lahat mula sa kanila. Ang totoo man o hindi, iyon ang katotohanang pinaniwalaan niya at naging gasolina ng kanyang paghihiganti. Dinampot niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isa pang numero. It's me. I-release mo na ang press release. Simulan na nating sirain ang reputasyon ni Luwalhati Soliman. Tinitigan niya muli ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama. Magbabayad ka sa ginawa mo sa ama ko, Luwalhati. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pangakong kamandag. Sisirain kita gamit ang sarili mong asawa at sa huli, aagawin ko sa iyo ang lahat, tulad ng ginawa mo sa amin. Ang paghihiganti ni Luwalhati ay isang bagyong kanyang pinakawalan. Ngunit ang hindi niya alam, may isa pang bagyo na papalapit. Isang bagyong mas tuso, mas mapanira, at direktang nakatutok sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nagsimula ito bilang isang bulong, isang artikulo sa isang hindi gaanong kilalang business blog na may titulong, Luwalhati Holdings, nananawa na ba ang reyna? Mabilis itong kumalat. Sinundan ito ng mga ulat sa mas malalaking pahayagan. Ang kwento ay pare-pareho. Si Luwalhati Soliman, ang henyo sa likod ng LHC, ay nagpapakita raw ng erratic behavior. Ang kanyang di umano'y mapaghiganting pag-atake sa pamilya ng kanyang asawa ay ginamit bilang ebidensya ng kanyang mental instability. Pagdating ni Luwalhati sa lobby ng LHI Tower isang umaga, sinalubong siya ng isang kumpol ng mga reporter. Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Mrs. Soliman, totoo po bang idinimanda ninyo ang inyong biyenan? May katotohanan po ba ang mga alegasyon na ginagamit ninyo ang yaman ng kumpanya para sa personal na vendetta? Sinasabi ng mga sources na hindi na kayo fit to lead Luwalhati Holdings. Anong masasabi ninyo? Hindi siya sumagot. Sa tulong ng kanyang mga security, nagawa niyang makarating sa elevator. Ngunit ang mga salita ay tumatak na sa isip ng publiko. Sa loob ng ilang oras, ang stock market ay nag-react. Ang presyo ng shares ng Luwalhati Holdings ay nagsimulang bumagsak. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay mas masahol pa sa sigawan ng mga reporter. Ang mga miyembro ng board, mga taong dati humahanga sa kanya, ay puno na ngayon ng pagdududa. Luwalhati, kailangan mong sagutin ito, sabi ni Mr. Elizalde, isa sa mga pinakamatandang board member. Ang reputasyon ng kumpanya ang nakasalalay dito. This is a personal matter, mariing sabi ni Luwalhati. At wala itong epekto sa operasyon ng LHC. Walang epekto? Hindi makapaniwalang tanong ng isa pa. Luwalhati. Bumagsak ng 15% ang stocks natin ngayong umaga lang. Ang mga investors ay nagpapanik. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang lason na ikinalat ni Cassandra ay kumakain na sa tiwala ng mga tao. Ang pinakamatinding dagok ay dumating kinahapunan. Isang legal courier ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na envelope.
Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang petisyon. Isinampa ni Silang Montesa. Hinihiling nito sa korte na ideklara siyang mentally and emotionally incompetent para pamahalaan ang LLI. Ginamit nito ang lahat ng kanyang ginawa, ang pag-freeze ng mga account, ang pagpapalayas sa kanya, ang pagbanta ng demanda kay Purification bilang mga patunay. Inakusahan siya nito ng pagiging paranoid, vindictive, and unstable. Ang layunin ng petisyon ang magtalaga ng isang pansamantalang tagapamahala para sa kumpanya at ang inire-rekomenda nito ay walang iba kundi si Silang. Ang kapal ng mukha niya, nanginginig na bulong ni Luwalhati sa kawalan ng kanyang opisina. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Ito'y isang pagyurak sa kanyang pagkatao. Sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ginamit ng lalaking binuhay niya ang sarili niyang mga aksyon laban sa kanya. Gabi na. Ang buong palapag ng CEO ay madilim, maliban sa liwanag mula sa kanyang mesa. Mag-isa siyang nakaupo, nakatingin sa kumikinang na syudad sa ibaba. Ang syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang isang halimaw na handa siyang lamunin. Sa unang pagkakataon simula noong gabing iyon sa restoran, naramdaman niya ang pagdududa. Tama ba ang ginawa niya? Masyado ba siyang naging marahas? Masyado ba siyang nagpadala sa galit? Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isip, pinapahina ang kanyang loob. Ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili, ang pader ng galit at determinasyon ay unti-unting gumuho. Sa ilalim nito, naroon pa rin si Luha, ang babaeng sugatan at nag-iisa. Napayuko siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi na siya umiyak, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Pakiramdam niya, nag-iisa siya laban sa buong mundo. At sa sandaling iyon ng kanyang kahinaan, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Bayani. Ang mukha ay hindi maipinta. Hindi na ito kailangang magsalita. Alam na ni Luwalhati sa mga mata pa lang nito. May masama pa bang balita, Yani? Mahinang tanong niya. Hindi na inaasahan ang isang magandang sagot. Tumango si Bayani. Ang kanyang boses ay mabigat. Luha, may mas malala pa. Huminga siya ng malalim. They've frozen our major corporate accounts based on Silang's petition. The court issued a temporary order pending the hearing. We're paralyzed, Luha. Hindi tayo makakagalaw. Iyon na yon. Ang huling pader. Ang huling depensa. Gumuho na. Napatitig si Luwalhati sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay. Lahat ay nasa bingit ng pagkawala. Sa isang iglap, para bang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho at bumagsak sa kanyang harapan. Iniiwan siyang nakaluhod sa gitna ng mga wasak na pangarap. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, habang ang lahat ng pinto ay tila nagsasara, isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang sa loob ni Luwalhati. Hindi ito ang init ng galit na naramdaman niya noon, kundi isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng determinasyon na mas matatag pa kaysa sa kahit anong material na kayamanan. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay hindi na pagkabigla, kundi isang pagtitipon ng lakas. Tumingin siya kay Bayani na nakatayo roon, handang tanggapin ang anumang hatol. Sa mga mata ng kanyang kaibigan, nakita niya ang parehong pag-asa na nagsisimula ng sumilay sa kanya. Hindi, mahinahong sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na balon ng kapangyarihan. Luha? Naguguluhang tanong ni Bayani. Narinig mo ba ang sinabi ko? Frozen ang accounts natin. Na-paralyze tayo. Tumayo si Luwalhati. Lumakad siya papunta sa malaking mapa ng mundo na nakasabit sa pader ng kanyang opisina. Hindi niya ito tinitingnan para sa libangan. Akala nila, ito na ang katapusan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon. Akala nila, kontrolado na nila ang lahat.
Akala nila natalo na nila ako. Isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang ngiti ng kasiyahan, kundi ang ngiti ng isang mandarambong na nakakita ng paraan para manalo. But they underestimated me. They underestimated Luwalhati Soliman. Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit hindi na siya nakaupo sa silyang yon. Tumayo siya sa harap nito, parang isang reyna na handang humarap sa kanyang kaharian. "Yani," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. "Paano natin na-set up ang emergency liquidity fund noon? Yung hindi kasama sa regular na corporate accounts?" Napaisip si Bayani. Mayroon tayong offshore account, pero napakalaki ng bureaucracy para ma-access yon. Hindi natin kailangan ng corporate accounts para kumilos. Pagpapatuloy ni Luwalhati. Mayroon akong personal na mga assets, mga naiwang pera mula sa mga unang negosyo ko bago pa man ako naging si Luwalhati ng LHI. Hindi ko yan ginagalaw, hindi ko binabago. Ngayon ang tamang panahon. Mabilis na kumilos si Bayani. Alam niyang wala siyang karapatang magtanong, basta't kailangan ni Luwalhati. Habang binibigyan ni Luwalhati ang mga detalyeng kailangan nila, siya naman ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga mapagkakatiwalaang contacts. Alam ni Bayani na ang kanilang mga kalaban ay hindi pa alam ang pinakamalaking baraha ni Luwalhati. Mayroon din akong mga private investors, dagdag ni Luwalhati. Mga taong pinagkakatiwalaan ko, hindi dahil sa pera nila, kundi dahil sa kanilang prinsipyo. Mga taong ayaw na makita ang dominasyon ng mga Lopez sa industriya. Tawagan mo sila. Sabihin mo, handa na ang LHA para sa isang hostile takeover defense. Habang nagaganap ang mabilisang paghahanda, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa isip ni Luwalhati, ang ugnayan ni Cassandra sa lahat ng ito. Kung tanging sisilang lang ang kanyang kabit, bakit tila sobrang organisado ang pag-atake? Bakit tila may malalim na plano? "Yani," sabi ni Luwalhati habang nagsaset up ng tawag sa video. "Sa investigasyon mo sa records ni Dr. Alfero, may iba ka pa bang nakitang koneksyon bukod sa utang sa kasino?" Nag-type si Bayani sa kanyang laptop. Pagkalipas ng ilang minuto, napakunot ang kanyang noo. May isang hindi pangkaraniwang transaction. Isang malaking halaga ang naipasok sa bank account ni Dr. Alfero mula sa isang foreign account, isang linggo bago kanya unang i-diagnose ng malubhang sakit. "Saan galing ang pera, Yani?" tanong ni Luwalhati. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog. "The account originated from a company registered in Singapore," sagot ni Bayani. Ang pangalan ng kumpanya, Lopez Group Holdings. Nabitawan ni Luwalhati ang kanyang hawak na pen. Lopez Group Holdings, ang kumpanya ng ama ni Cassandra, ang kumpanya na may matagal ng kasaysayan ng away sa Lechay. Hindi pwedeng, bulong ni Luwalhati. Ang lahat ng piraso ay bumagsak sa tamang lugar at ang larawang nabuo ay mas masahol pa sa kanyang kinatatakutan. "Si Cassandra," sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay naging yelo. Hindi lang siya kabit, kasabwat siya. Siya ang utak. Ito ang plano ng tatay niya. Ginamit niya si Silang para makapasok sa loob at ginamit niya ang kahinaan ng pamilya Montesa para siraan ka. Paliwanag ni Bayani na pagtatanto ang kabuuang lawak ng panloloko. Ito ang balasahan nila. Sinira nila ang tiwala ko, ang reputasyon ko, at sinubukan nilang agawin ang lahat. Nagpatuloy si Luwalhati. Ang kanyang galit ay bumabalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay may layunin. Hindi na ito ang bulag na galit ni Luha. Ito na ang apoy ng isang reyna na ipinagtatanggol ang kanyang trono. Mayroon ka bang paraan para matrace pa yan, Yani? Bukod sa Lopez Group Holdings? Mayroon akong mga contacts, Luha. Kahit sa Singapore. I'll dig deeper. Pero ito na ang malaking linya ng koneksyon. "Good," sabi ni Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin sa kawalan. "Mabuti na lang.
At hindi pa ako tapos. Hindi pa natin tapos. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad na tila mga pangarap na kailangan niyang muling abutin. Ang hamon ay malaki. Ang kaaway ay tuso. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, hindi na siya nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam siya ng galak. Ang galak ng isang mandirigma na nakakita ng bagong hamon. Tawagan mo ang mga investors, Yani. Sabihin mo sa kanila na mayroong isang espesyal na shareholders meeting bukas. Magpupulong tayo sa pinakamalaking conference room sa LHE. Sabihin mo rin sa kanila na mayroon tayong mga bagong impormasyon na babago sa pananaw ng lahat. Anong plano mo? Tanong ni Bayani. May halong paghanga sa boses. Ngumiti si Luwalhati, isang ngangiti na nagsasabing handa na ang reyna na muling isilang mula sa abo. The plan is simple, Yani. We're going to expose them. We're going to take back what is ours. And we're going to win. Ang malaking conference room ng Luwalhati Holdings International ay karaniwang isang lugar ng mga numero at estratehiya. Ngunit sa araw na yon, ito ay naging isang arena, isang korte, kung saan ang kapalaran ng isang imperyo ay pagpapasyahan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang mga board members at major shareholders ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng pag-aalala at pag-aalinlangan. Sa isang dulo ng mesa, naroon si Silang Montesa. Sa unang pagkakataon, nakasuot siya ng isang mamahaling suit na hindi si Luwalhati ang bumili. Sa tabi niya, nakaupo si Cassandra Lopez, ang larawan ng kagandahan at kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay tila nagsasabing sila na ang nanalo. Sa kanilang likuran, naroon din ang ama ni Cassandra, si Ricardo Lopez, na dumalo bilang isang concerned stakeholder. Sila ang mga buwitre, nag-aabang sa pagbagsak ng kanilang biktima. Mula sa pananaw ni Silang, ito na ang katapusan ng kanyang mga problema. Sa tulong ni Cassandra at ng mga abogado nito, nakumbinsi niya ang korte na kailangan ng isang agarang pagdinig. Ngayon, sa harap ng board, ipipresenta niya ang kanyang kaso kung bakit siya ang dapat mamahala. Si Luwalhati, sa kanyang isip ay tapos na. Ladies and gentlemen of the board, simula ni Silang tumayo at binasa ang isang inihandang talumpati. Nandito po tayo ngayon dahil sa isang malungkot na sitwasyon. Ang asawa ko, si Luwalhati Soliman, ang babaeng hinahangaan nating lahat, ay dumadaan sa isang personal na krisis na nakaaapekto na sa kanyang pag-iisip at sa kanyang kakayahang mamuno. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Bawat salita ay idinisenyo para ipinta si Luwalhati bilang isang babaeng wala sa sarili, mapaghiganti at delikado sa kumpanya. Tumingin siya kay Luwalhati na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Kalmado lang ito, nakikinig, walang anumang reaksyon sa kanyang mukha. Ang katahimikan nito ay nagpalakas lalo sa loob ni Silang. Nang matapos si Silang, tumayo si Cassandra. Bilang isang malapit na kaibigan ni Silang at bilang isang taong may malasakit sa industriyang ito, nakikiusap po ako na pakinggan ninyo siya. Ang LHE ay nangangailangan ng isang matatag na kamay sa panahong ito, isang kamay na hindi nababalot ng personal na galit. Ang pag-arte ni Cassandra ay perpekto. Puno ng awa, puno ng malasakit. Maraming miyembro ng board ang tumango, tila kumbinsido. Nang sa wakas ay tumayo si Luwalhati, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi siya nagdala ng anumang papel, tanging ang kanyang sarili. Salamat sa inyong mga opinyon. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Narinig nating lahat ang panig ni Ginoong Montesa. Ngayon, kung maaari, gusto kong ipakita sa inyo ang sarili kong presentasyon. Sa isang senyas niya kay Bayani na nasa tabi ng technical booth, namatay ang mga ilaw sa silid at umilaw ang malaking screen sa harapan.
Ang kwento ni Ginoong Montesa ay tungkol sa isang babaeng nasira ang isip dahil sa selos. Pagpapatuloy ni Luwalhati. Ang kwento ko naman ay tungkol sa isang organisadong krimen. Ang unang lumabas sa screen ay ang larawan ni purifikasyon sa antique market. Sumunod ang medical records ni Dr. Alfero, ang kanyang utang sa casino, at ang bank transfer mula sa Lopez Group Holdings. Narinig ang mga bulungan sa buong silid. Ito ang sakit na ginamit para subukang kumuha sa akin ng 10 milyong piso, sabi ni Luwalhati. Sunod na lumabas ang mga dokumento ng CS Holdings na nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa kanilang joint account. At ito naman ang investment na ginawa ng aking asawa. Gamit ang aking pera, kasama ang kanyang business partner. Tumingin siya ng diretso kay Cassandra. Namutla si Cassandra. Si Silang naman ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. At pagkatapos, ang huling ebidensya, ang alas ni Luwalhati. Pero ang pinakamatindi sa lahat, sabi ni Luwalhati, ay hindi ang pagnanakaw, kundi ang lalim ng panloloko. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Cassandra ang unang narinig, malinaw at malutong. Cassandra, "Don't worry pa, they are just pawns, and Silang is the most foolish pawn of them all." Sumunod ang boses ni Ricardo Lopez. "Ricardo, siguraduhin mo lang na hindi ka madadamay sa gulo nila. Ang target natin ay si Luwalhati." Ang buong pag-uusap nila ay ipinarinig. Ang plano na sirain si Luwalhati, ang paggamit kay Silang, ang layuning agawin ng kumpanya. Bawat salita ay isang patalim na bumaon sa puso ng panloloko. Nang matapos ang recording, bumalik ang ilaw. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Si Ricardo Lopez ay parang binuhusan ng suka. Si Cassandra, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kulay. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Ngunit ang pinakakawawa sa lahat ay si Silang. Tumingin siya kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. "Pawn, ginamit mo lang ako?" Hindi sumagot si Cassandra. Tumingin siya kay Luwalhati na may purong pagkamuhi. Sa isang iglap, nagkagulo ang silid. Ang mga miyembro ng board ay sabay-sabay na nagsalita. Puno ng galit at pagkagulat. Pumasok ang security personnel na inihanda ni Bayani at magalang na pinalabas ang mag-amang Lopez. Naiwan si Silang, nakaluhod sa sahig, wasak at talunan. Ang lahat ng kanyang pinangarap na kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Napatingala siya kay Luwalhati na nakatayo pa rin sa harapan, hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang isang reyna na matagumpay na naipagtanggol ang kanyang kaharian. Nilapitan siya ni Luwalhati, hindi para saktan, hindi para kutyain. Tinitigan niya lang ito mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, maliban sa isang bakas ng pagod at katapusan. "This is for the 10 years I wasted," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. "Goodbye, Silang." Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya hindi lang ang isang talunang lalaki, kundi ang 10 taon ng kasinungalingan at sakit na sa wakas ay natuldukan na. Makalipas ang 6 na buwan, ang setting ay hindi na isang malamig na boardroom o isang mansyon na puno ng kasinungalingan. Ito ay isang malawak na dalampasigan sa isang pribadong resort. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Ang tunog sa paligid ay hindi na sigawan at akusasyon, kundi ang payapang hampas ng mga alon at ang matinis na halakhak ng 2 bata. Nakaupo si Luwalhati sa isang banig sa buhanginan, pinapanood ang kanyang kambal na sina Sinag at Alon na nagtatampisaw sa tabi ng dagat. Nakasuot lang siya ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa maligamgam na buhangin. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang sakit sa kanyang dibdib. Tanging kapayapaan. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa tabi niya.
Isang news alert. Kinuha niya ito at binasa ang headline. Monteza Matriarch, namata ang nagtitinda sa isang karinderya. May kasama itong isang malabong litrato ni Purification, ang dating reyna ng Villa Armonia, na ngayon ay abalang nag-aabot ng pagkain sa mga customer. Pinagmasdan ni Luwalhati ang litrato. Hinintay niya ang anumang emosyon, galit, awa, o kahit kasiyahan. Ngunit wala. Wala siyang naramdaman. Para lang siyang tumitingin sa larawan ng isang estranghero mula sa isang buhay na hindi na kanya. Isinara niya ang notification at ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanya. Napatingala siya at nakita si Bayani. Nakangiti. May dalang isang basket ng prutas. Mukhang nahuli ako sa paglubog ng araw, sabi nito. Umupo sa tabi niya. Sakto lang ang dating mo, sagot ni Luwalhati. Isang ngiti na rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang kanilang bagong normal. Si Bayani ay hindi na lang isang business partner. Siya ay isang kaibigan, isang kakampi na nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Kamusta ang LA, ma'am? Tanong ni Luwalhati. Mas matatag kaysa dati, sagot ni Bayani. Ang stocks natin, mas mataas pa kaysa bago magkagulo. At ang mga Lopez, narinig kong binebenta na nila ang ilang assets nila para makabawi sa kahihiyan. You didn't just win, Luwalhati. You set a new standard. Ginamit na ni Bayani ang kanyang buong pangalan, hindi na luha, dahil ang babaeng kaharap niya ngayon ay buo na. We set a new standard, pagtatama ni Luwalhati. Hindi ko magagawa yon kung wala ka. Nagkatinginan sila, isang tingin na puno ng pag-unawa at respeto. Walang pilit na romansa, tanging isang malalim na koneksyon na nabuo mula sa pinagsamahan. Mama, look! Sigaw ni Sinag mula sa tubig. Iwinawagayway ang isang kabibe na kanyang napulot. It's beautiful, anak. Sigaw pabalik ni Luwalhati. Pagkatapos ng ilang kwentuhan, nagpaalam na si Bayani. Bago umalis, iniabot niya ang 2 maliliit na paper bag sa mga bata. Tuwang-tuwa ang kambal sa mga bagong laruan. Naiwan si Luwalhati na muli kasama ang kanyang mga anak. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang langit ay napuno na ng mga bituin, tinawag niya ang mga ito. Lumapit sila, basa ang buhok, at puno ng buhangin ang mga damit, at yumakap sa kanya ng mahigpit. I love you, Sinag. I love you, Alon. Bulong niya, hinahalika ng tuktok ng kanilang mga ulo. You are my everything. Niyakap niya sila ng mahigpit. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang lahat. Ang LG, ang mga mansyon, ang milyon-milyon sa bangko. Lahat ng iyon ay mga bagay lamang. Mga simbolo ng tagumpay? Oo, ngunit hindi ang kahulugan nito. Ang tunay na luwalhati, ang tunay na kaluwalhatian at kaligayahan ay hindi pala matatagpuan sa tuktok ng isang corporate tower. Ito ay matatagpuan sa yakap ng kanyang mga anak, sa tunog ng kanilang mga halakhak, sa kapayapaang dulot ng pagpapalaya sa sarili mula sa isang nakalalasong nakaraan. Nang makatulog na ang mga bata sa kanyang mga bisig, muli niyang itinuon ang kanyang paningin sa madilim na karagatan. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang alat ng hangin, ang lamig sa kanyang balat. Ito ang hangin ng kalayaan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiting mapait. Hindi ito ang nangiting mapaghiganti. Ito ay isang nangiting totoo, payapa, at nagmumula sa isang pusong sa wakas ay muling nabuo. Siya si Luwalhati Soliman, at sa wakas, tunay na siyang maligaya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Luwalhati. Ang kwento ni Luwalhati ay isang paalala na ang pag-ibig at pag-aalay na hindi pinahahalagahan ay maaaring maging pinakamatinding lakas kapag nasagad sa hangganan. Itinuturo nito sa atin
na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa matapang na desisyon na putulin ang mga tanikalang pumipigil sa ating paglago, kahit gaano pa ito kasakit. At sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kapayapaan ng puso at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Luwalhati at ng mga Montesa? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto rin po naming malaman kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.